Ako po ay nabinyagan sa reliyong Katoliko. Ngunit hindi po ako naging aktibong miyembro, maging ang aking mga magulang. Ako po ay namuhay lang ng simple, isang tahimik na tao at wala naging bisyo at hindi mahilig sa barkada. Ang tanging nakahiligan ko lang po noon hanggang ngayon ay paglalaro lang po ng basketball. Libangan ko din ang makinig at manood ng balita sa radyo, telebisyon. May nakapagsabi sa amin na makinig daw kami sa Genius Family sa programa po ni Manolo Pabli sa radyo. Doon ko unang nakilala si Brad Ellis Soriano. Nang marinig ko siya, matalas siya magsalita, nakakasakit siya ng damdamin. Kasi kami mga Katoliko ay sumasamba daw sa Diyos-Diyosan. Patuloy pa rin kami nakinig sa Genius Family. At hanggang sa TV sa Channel 13, dating daan, sinusundan ko ang pangaral ni Brad Ellis Soriano. Sa pakikinig ko kay Brad Ellis Soriano, naniwala ako sa tinuturo niyang aral na nakabase sa Biblia. Kaya hindi na ako kailanman sumamba sa araw naming nakagisnan. Sa una kong pakikinig kay Brad Ellis Soriano, ang talata ng kanyang sinalita na hindi ko malilimutan ay yung nasa unang Timoteo 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Kaya naipasya ko sa aking sarili na magpagdoktrina at sa tulong at awa ng Diyos ay nabautismuhan ako sa tunay na iglesia noong Pebrero 25, 1995. Sa awa pa rin ng Diyos ay naayos na rin ang aking asawa at 2 anak. Ang pagsubok na naranasan ko nang ako ay naanib ay nang magkasakit ako. Nakaramdam ako ng matinding sakit. Dinala ako sa ospital. Sa examination na ginawa sa akin, meron akong bato sa abdo, bukod pa sa diabetes, na iniinuman ko ng maintenance. Naging malsuro rin naman ako sa doktor. Kaya sa awa ng Diyos, ay hindi na ako sinumpong ng sakit na yon. Ngunit itong nakaraang 2022, sa gitna ng pandemya, ay nagkaroon ako ng kidney failure. Hindi ko maikilos ang katawan ko at hinang-hina ako. Namamagana ang aking mga paa hanggang sa mukha. Akala ko tumaba lang ako, pala manas na. Ang tanging para na i-dialysis ako. Pero nung una, tumanggi ako sa laki ng gastos. Parang tangko na kahit anong mangyari sa akin. Dahil ayaw ko rin namang mahirapan ang aking pamilya. Nang makauwi na kami sa bahay, galing sa ospital, may nagsabi sa amin ng kapatid tungkol sa malapit na dialysis center sa Sulupan, Apalit. Dahil sa senior citizen na ako at PhilHealth member, ay libre daw ang dialysis doon ng 100 days. Dinala ako ng anak ko doon dahil kailangan talaga ako mag-dialysis. Nang nandoon ako sa dialysis center, tinanong ko isa sa mga nurse kung may naka-recover pa sa dialysis. Sabi naman niya, wala daw siyang maalala sa 20 years niya pagtatrabaho sa dialysis center. Pero hindi niya alam kung tuloy ang gumaling. Sa sinabi niyang iyon, tanggap ko na. Hihintayin ko na lang ang araw ko. Dinala ko ng mga kapatid sa Iglesia ng Diyos at tinirana. Tinanong nila ako kung anong gusto kong awit. Ang sabi ko, numero 22, seminaryo, ng pamagatay sa kabilang buhay. Tinanong pa nila ako kung may request ako. Ang sagot ko, panalangin na lang ninyo ako kung anong magiging kalooban ng Diyos. Pagdating ng Setyembre 2022, ay nag-request ng laboratorio ang aking doktor. Lahat kinasuri at nang lumabas ang resulta, hindi makapaniwala ang doktor na lahat ay abnormal. To you I give myself and I surrender, 'cause I'm nothing if not under your care. The best of me happens only when we are together. I can never make it if you're not there.
kaya pansamantalang pinatitigil ang aking dialysis. Pagkalipas ng 3 buwan, pinaulit ulit ang laboratory. At muli sa awat tulong ng Diyos, normal talaga ang resulta, kaya pinatigil na talaga ang dialysis. At niresetahan na lang ako ng maintenance ng gamot. Sa kasalukuyan, ay masik na kami nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa tulong at awa ng Diyos. Nagkakaroon ako ng katiwasayan sa buhay dahil ramdam ko na may Diyos na laging gumagabay at may mga kapatid na tunay na mapaglingap. Patuloy kong pinagpapasalamat sa Diyos ang pagkasangkapan niya kay kapatid na Eddie upang ako ay makapagbalik loob sa Diyos pati na ang mga mahal ko sa buhay. Ang dalangin ko naman para kay kapatid na Daniel na lagi nawa siyang ingatan upang makapangal pa siya sa maraming tao. Sa mga kapatid, magpakatibay tayo palagi sa ating pananampalataya at magpatuloy sa paglilingkod ng may buong pag-ibig. Ako po si kapatid na Rolly Amoyo at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.